Kaya nga ito ang sabi ng NBI, mga bossing, oh. Tatampo sila sa sa Senado, mga kababayan. Tatampo sila sa Senado. Bakit po? Nakipag-gentleman's agreement kayo. Nakipag-usap kayo ng mga lalaki sa lalaki. Tapos gagawin nyo, patatakasin nyo lang si Bato de la Rosa. Pakinggan nyo po ang direktor ng NBI, mga bossing. No? Naku, baka ito makatira kay Bato, ah. No, baka ito yung tumibag kay Bato, ah. Si Matibag, ah. Oh. Pwedeng hulihin, pero pwede naming patakasin. Oh. Ganun nga yung nangyari nung nakaraang linggo ho. No, o etong mga nakaraang araw. Pinigilan silang pumasok, kinurdonan yung Senado para hindi nila makuha si Bato de la Rosa, pero pinatakas nila si Bato de la Rosa. Ano po? Mahirap po yata pagka ganun yung naging sistema natin. Because it will set a bad precedent right now na yung Senate pwede palang pagtaguan ng isang pugante. You have to... Baka yung mga DDS nagagalit na naman dahil sinasabi na pugante si Bato de la Rosa. Ano ibang tatawag nyo dyan? Takas, pugante, tinatakasan yung batas. O, tinatakasan yung warrant of arrest niya. Di ba? Remember, sinabi nila that Senator Bato was under their protective custody. So, yun yung isang dapat na sagutin ng Senado. Na you took it upon yourself nung May 11, nung kami po yung unang pumunta ron para i-effect yung arrest, na kaya pananagutan niya naman ng Senado, mga kababayan. Di ba? usapang lalaki po yun with the Senate President. Sandali lang. Natawa ako dito sa sinasabi ni Director Matibag, usapang lalaki daw ho eh. Ang tanong, sino ba nakausap mo dyan? Si Robin Padilla. Si Robin Padilla ba ang kinausap mo para dyan sa usapang lalaki? Punta ron para i-effect yung arrest na usapang lalaki po yun with the Senate Usapang lalaki with Senator? President and with the other senators na With sino daw? With Senate President daw ho? Atras nga natin. arrest na usapang lalaki po yun with the Senate President. Nako po, kaya naman pala. Mali ka. Mali ang NBI director dito, mga kababayan. Ikaw naman pala, Attorney Melvin Matibag, sabi ni Mary Ann, lalaki ba talaga? Kasi usapang lalaki, tapos si Peter Cayetano, di ho ba merong merong sinasabi yung kapatid ni Tulfo, na si Ramon Tulfo, na daw po, Barbie daw po itong si Alan Peter Cayetano. Kaya pala hindi kayo nagkaintindihan, Attorney Melvin Matibag. Usapang lalaki pala ang hanap mo. Siguro mas okay na kausapin dyan sila Ping Lacson, Robin Padilla, at yung iba pang mga senador. Kung usapan lalaki, mukhang labas dyan si Alan Peter Cayetano. And with the other senators na they are saying he is under the protective custody of the Senate. So ano ibig sabihin po nun? If you took it upon yourself na protective custody mo, ibig sabihin nun na pagka hindi nyo siya pwedeng kuhain sa amin, kami nang bahala, pero pag kailangan niya ng managot sa batas at kailangan siyang ipresenta sa anumang ahensya o korte, we will make him available. At yan po yung eksaktong sinabi nung ako'y nakikipag-usap sa kanila nung Lunes. Tsaka andali namang intindihin, mga DDS, no? Sige, under custody namin siya. Dito muna siya, Pero kapag kakailangan na talaga at pagka legit na at sinabi talagang may warrant of arrest at yung DOJ naglabas na walang TRO, walang kahit na ilalabas na si Bato de la Rosa. Pero hindi ho. Pinatakas, mga kababayan. Pagka meron na talaga, pag may order at talaga namang dapat na siyang isuko, hindi naman tatakas yan, hindi susuko. So, that is protective custody. I will make an example for our
public to easily understand. Pumasok ka halimbawa ng isang department store, pinaiwan mo yung bag mo. Sa anong ibig sabihin nun? Ipinagtiwala mo sa kanya yung bag mo na yon, binigyan ka ng numero, sila yung may kustodiya ron. Pag nawala yan, Correct. may nangyari dyan sa gamit na yan, at kukunin mo na yon, at hindi mo mabalik, sino pa mananagot? Tama. Maganda yung kanyang explanation at maganda yung kanyang example ho. No? Eto, bawal pumasok yung mga may supot na mga dala, may mga bag or whatever. Kasi isa yun para sa pag-iwas doon sa mga nakawan, yung mga shoplifting, di ba? Mailagay mo sa bag. Iwan mo na lang dito sa amin yan. Bibigyan ka namin ng numero. Ano po? The moment na may mawala, may mangyari dito, sagot namin yun. Sagot ng grocery store, sagot ng mall yun. Di po ba? Tama, mga kababayan. Ganon din sa Senado. Pero mamaya ho, isusunod po natin dito yung explanation po ni Alan Peter Cayetano. Kung si Attorney Melvin Matibag ho, mga kababayan, ay may explanation at may halimbawa, para mas madaling maintindihan ng mamamayang Pilipino, si Alan Peter Cayetano din po, mayroong explanation at example ho, mga bossing. Yung may hawak ng gamit na yon, dahil you took it upon yourself that you will secure it. Baka yata ang pinagtataka nga rito, baka iba yung definition ng Senado rito sa protective custody, hindi nyo pwedeng hulihin, pero pwede naming patakasin. Putik na yan. Mabigat yung mga sinasabi ni Melvin Matibag sa inyong mga senador. Actually ho, mga kababayan, bagsak na bagsak po ang reputasyon ng Senado, mga bossing Chipamo, sir. Ilan yung ibinaba? 27% to. No? Na bumagsak ang trust rating sa Senado, mga kababayan. Gabi, dahil dito sa mga artihan, yung mga barilan, yung mga gawa-gawa nilang mga kuno na nilulusob sila ng NBI. Dahil doon yan, mga kababayan. Walang iba, dahil lang po doon sa panunungkulan ni Alan Peter Cayetano. Mahirap po yata pagka ganun yung naging sistema natin. Because it will set a bad precedent right now na yung Senate pwede palang pagtaguan ng isang pugante. Malamang, ganyan din ang gagawin ni Bongo. Lalo na't napabalita na, kayo na din ang nagsabi, na sa mga susunod na mga panahon, merong mga ibang individual naman ang aaresto o ipapa-aresto ng ICC. Si Bongo lang naman ang naiisip namin do, sir. So, sabihin, kung ikaw, may bala kang maging professional criminal at maraming means ka to be a senator, magsisenador ka. Para pag-uulihin ka, nandito ka lang sa Senado. Naku po, Tapos madaming pera. Mayaman. Oo nga, tama. May punto ho. Ito pong si Director Matibag. I think kailangan ma-realize natin yun because napapansin ko po there is a breakdown of law and order right now. And ako ngayon, nandito ngayon sa NBI, kami ngayon sa NBI, that is what we want to promote. That we have law and order. We have to instill law and order and discipline to every Filipino right now. Yan. Yan po ang explanation ni Director Matibag, mga kababayan.